What a game! Mga ka-One Stories, ibinigay na nga po ng Indiana Pacers ang lahat pero kapos pa rin. Well, sa naging laro nga po ng Game 1, maraming mga fans ang umaasa na idodomina ito ng Boston Celtics, ngunit iba ang kinalabasan na nakuha nga sana ng Pacers ang momentum sa fourth quarter hanggang sa huling segundo, ngunit nag-iba ang storya matapos silang literal mag-choke. Siyempre, hawak nga sana ng Pacers ang momentum at dahil sa puro foul ang natawag sa kanila ng mga referee, na idikit na ng Boston Celtics ang talaan hanggang sa nagkaroon ng Celtics ng pagkakataon na maitabla ang laro matapos maipasok ni Jaylen Brown ang 3 points nito. Pero bago yan, marami muna nga pong nagreklamo dahil biglang ang nag-swing ang tawagan at pumabor sa Boston Celtics ang referee. Well, tara na talakayin natin yan at pag-usapan ang balitang aalis na si Kentavious Caldwell-Pope sa Denver Nuggets. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Mga ka-One Stories, unahin natin ngayon ang naging Game 1 ng Boston Celtics at Indiana Pacers. Sa first 3 quarters, kitang-kita ang paghahabol ng Indiana. Lamang na lamang dito mga ka-One Stories ang Boston Celtics at umabot pa ng 12 points hanggang sa fourth quarter. Dito na nag-init ang mga kamay ng Indiana Pacers. Literal ngang nag-iba ang laro dahil sa gandang adjustment na ginawa nila. Naalamangan nga sana nila ang Boston sa huling 2 minuto, ngunit dahil na rin sa pag-struggle at palaging pag-foul nila, nabibigyan ng Celtics ng bonus free throws at nagresulta ng pagdikit ng talaan. 30-14 mga idol, ang mga ka-One Stories ang talaan sa free throws lamang, at dahil dyan maraming mga fans ang nakapansin mukhang pumapabor ang referee sa Boston Celtics. Well, para nga sa akin, hindi naman pumabor, sadyang nawala lang talaga sa focus at nataranta ang Indiana Pacers. Ika nga ng iba, choke. Napakaraming pagkakataon na nga sana ang naibigay sa kanila at hindi nila ito napagtagumpayan dahil sa napakaraming crucial turnovers ang nagawa. Dagdagan mo pa ng katotohanan na hindi nila finaul si Jaylen Brown agad bago nila ito o bago siya makagawa ng game-tying 3, na kahit si LeBron napatweet na kung naisip lamang nga daw yun ng Pacers, sila pa sana ang may hawak ng kalamangan sa oras na iyon. Posible pa sanang manalo, ngunit iba ang kinalabasan. Pero overall mga ka-One Stories, nagpapatunay lamang ito na kayang manalo ng Pacers sa seryeng ito. Sa kabilang banda naman mga ka-One Stories, tungkol sa defending champions, pagkatapos nga po nilang malaglag sa semifinals, agad nga ditong lumalabas na paisa-isa ang kanilang kakaharaping problema dahil bukod sa katotohanan na kailangan nilang gumawa ng pagbabago dahil sa kakulangan ng bench points, kailangan rin naman nila ngayong pagtuunan ng pansin ang isa na namang key player na posibleng umalis sa kanila. Ito nga po mga ka-One Stories ay si Kentavious Caldwell-Pope, na ayon sa inilabas na balita, tatanggihan nito ang kanyang natitirang player option sa Nuggets na nagkakahalaga ng $15 million. Usap-usapan nga po ngayon sa social media kung papabayaan muli itong mawala ng Denver, mas lalo silang mahihirapang makabalik muli sa finals. Napakalaki ng iniaambag nito mga ka-One Stories sa Nuggets dahil sa pagiging isa sa kanilang best perimeter defender at ang pagiging 3-point sharpshooter nito. Kaya naman, kailangan nga pong magdesisyon ang Denver Nuggets kung bibigyan nila ito ng contract extension o makakakita na naman tayo ng isa na namang player sa kanilang lineup ang mawawala kagaya ni na Bruce Brown at Jeff Green.